Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng professional business email gamit ang Bluehost. Walang Google Workspace or ibang external provider na kailangan. What's going on, everyone? Ako nga pala si Eric Hunter. And dito sa channel na to, diretsuhan lang tayo. Tutulungan ka namin buuin yung first website mo at i-manage lahat ng essentials na kasama nun. By the end of this video, malalaman mo kung bakit importante yung custom email address, paano mag-setup ng mailbox from scratch sa loob ng Bluehost, at paano i-access yung email mo kahit anong device ang gamit mo. Matututunan mo rin kung paano i-connect yung bagong email mo sa service like Gmail kung mas gusto mong i-manage lahat in one place. Bakit kailangan mo ng custom business email? Yung professional email address, hindi lang siya pang-astig-tignan. Malaki yung role niya sa trust and credibility. Pag nag-email ka sa clients or readers gamit ang address tulad ng info@yourdomain.com, sinasabi mo agad na seryoso ka sa business mo. Yung mga free email providers tulad ng Gmail or Yahoo, okay sila for personal use. Pero hindi talaga sila nakaka-build ng confidence sa customers mo. Pag yung email mo nakatay sa sarili mong domain, mas napapalakas nito yung brand mo at sure ka pa na ikaw ang may control sa communications mo. Nakatulong din siya sa deliverability kasi mas pinagkakatiwalaan ng ibang spam filters yung emails galing sa custom domains kumpara sa free accounts. Now, bakit natin gagamitin si Bluehost para sa email? So, pag naka-host yung website mo kay Bluehost, kasama na yung email hosting sa karamihan ng plans nila. Ibig sabihin, pwede mong i-manage yung domain, website, at email mo lahat sa isang dashboard lang with centralized support at security. Yung Bluehost email service, diretso siyang naka-integrate sa domain mo. Kaya di mo na kailangan magkalikot ng DNS records or mag-sign up pa sa hiwalay na email provider. Plus, pwede kang gumawa ng multiple email accounts na may iba't ibang mailboxes. Useful to lalo na kung may team ka or kung gusto mo ng hiwalay na emails for support, sales, at personal use. Step by step naman sa paggawa ng business email sa Bluehost. Una sa lahat, kung wala ka pang Bluehost hosting account, pwede mong i-click yung link sa baba sa description. Pag scroll mo ng konti, makakapili ka na between sa tatlong plans nila. Yung starter plan, business plan, at yung e-commerce essentials plan. So, makakakuha kayo ng pro email free trial sa lahat ng plans na to. At ipapakita ko kung paano siya i-set up. From here, piliin mo lang yung choose your plan. For this example, dun muna tayo sa starter plan. Dito, makakakuha ka ng free domain sa lahat ng tatlong plans, which is sobrang solid. Pwede mong i-search yung domain dito or piliin na lang later. Yun yung gagawin ko for this example. Then, for $136.44, makakakuha ka na ng 3 years of hosting kay Bluehost. Now, kung ayaw mong mag-commit ng ganun katagal, pwede mong ibaba to 1 year at may matitipid ka pa rin naman. Hindi ko lang talaga marirecommend yung monthly option kasi wala ka talaga matitipid doon. So, again, nasa description yung links. May 30-day money-back guarantee din si Bluehost. So, pwede mo siyang itry. Tignan kung swak siya para sa'yo. Tapos mag-decide ka within 30 days. Step 1. Access the Bluehost dashboard. So once naka-sign up ka na, mag-login ka lang sa Bluehost account mo. From the main dashboard, hanapin mo yung advanced or email and office section. Depende yan sa interface na makikita mo. Ang hahanapin mo is yung email account manager. Dito ka gagawa at magmamanage ng mailboxes mo. Step 2. Piliin na gumawa ng bagong email account. I-click mo yung email account, minsan nakalist siya sa ilalim ng email manager. May kita mo yung option na create or add email. Piliin mo yun para magsimulang mag-setup ng bagong email address. Hihingan ka ni Bluehost ng ilang details. Step 3. I-configure yung email address mo. Tatlong bagay lang yung kailangan mong ilagay. Username, domain, at password. Yung username, yun yung part bago yung at. Common na choices dito yung info, support, hello, or yung first name mo kung personal brand ka. Yung domain, automatic na lalabas base sa mga domains na nakakonect sa hosting plan mo. Kung may multiple domains ka, piliin mo lang yung tama sa drop-down list. Sa password naman, pumili ka ng strong password or gamitin mo lang yung password generator na binibigay ni Bluehost. May option din minsan para mag-set ng storage or mailbox size. Usually, okay na yung default, pero kung alam mong marami kang matatanggap na malalaking attachments, pwede mong taasan yung quota. Sa ibang interface, pwede ka rin mag-set ng forwarding or mag-assign ng catch-all address. Yung catch-all, ibig sabihin lahat ng emails na nasend sa kahit anong username sa domain mo, even kung hindi existing, mapupunta sa isang specific mailbox. Enable mo lang to kung gusto mong matanggap yung mga ganong emails. Kung hindi, mas okay na i-uncheck siya para iwas spam. Pagtapos mo nang punuin yung form, i-click mo lang yung create or add para ma-finalize yung mailbox. Magdi-display si Bluehost ng success message at may kita mo na yung bagong email mo sa list ng existing accounts. So, ito na kung paano yan gawin. Right now, nasa websites ako. Tas under doon sa website na kakagawa ko lang, pupunta ako sa cPanel at i-click ko yon. Dadalhin tayo nun sa page na to. Next, punta tayo sa email section. Tapos click natin yung email accounts. Dito makikita mo yung mga emails na meron ka na. Or kung gusto mong gumawa ng bago, dito mo rin siya gagawin. Una, pipiliin mo muna yung domain na naka-associate sa website mo. For now, pipiliin ko muna to. Tapos dito mo naman pipiliin yung username. Kunwari, gagawin natin siyang help@yourdomain.com. Hihingi ngayon niya ng password. Pwede ka mag-generate ng password, tapos click create. Once na naka-create na siya, pwede ka nang pumunta dito sa manage. So ayan, ito yung itsura niya sa loob.
Pag nag-scroll ka pababa, makikita mo yung storage section. Dito mo pwedeng baguhin yung allocated storage space. Pwede mong taasan kung kailangan mo or babaan kung ayaw mong maubos agad yung storage mo. Pag-access ng Bluehost email. Option 1, webmail. Nagpo-provide si Bluehost ng direct webmail access para sa bawat email account. Para gamitin to, mag-open ka lang ng bagong tab at pumunta sa mail.yourdomain.com or webmail.yourdomain.com. Hihingan ka ng full email address at password mo. Pag naka-login ka na, pwede ka nang mag-compose, magbasa at mag-organize ng emails direkta sa browser mo. Depende sa gamit ni Bluehost. Pwede ring Roundcube, Horde, or ibang client yung interface. Pero same lang yung basics. May folders ka for inbox, sent mail, drafts, at spam. Pwede ka rin gumawa ng custom folders, mag-set ng filters, at maglagay ng signatures. So kunwari, i-click natin yung check mail option dito, automatic na tayong ilalog in. From email accounts, i-click lang natin yung check mail. Okay, nandito tayo sa loob ng Roundcube. May kita nyo, medyo luma ng itsura niya, in which pag-uusapan natin mamaya kung paano mo siya pwedeng palitan ng ibang provider. Pero sa left side, andun yung inbox, drafts, sent, junk, trash, at archive. Pwede mong i-refresh yung mailbox, mag-compose ng bagong message dito at gamitin yung editor. Pwede na nating piliin kung kanino natin isesend yung email. Andito yung to, may subject, tas dito natin ito-type yung body ng message. Pwede rin tayong mag-upload ng attachments dito. Now, kung i-click natin yung cancel, babalik tayo dito. Sa baba, sa left side, may settings. Tas kung i-click natin yung settings sa top right, dito na tayo pwedeng mag-edit ng ibang stuff like folders. Tapos, under identities, pwede tayong maglagay ng signature at isave yun. Pero ayan nga, medyo dated talaga yung itsura niya. So, punta naman tayo sa option 2. Gumamit ng third-party email clients like Gmail, Outlook, or Apple Mail. Kung mas gusto mong i-manage lahat ng emails mo in one place, pwede mong i-connect yung Bluehost email mo sa external client. So, tignan natin paano gawin to gamit ang Gmail. Halos pareho lang din yung steps kung Outlook or Apple email yung gamit mo. Una, mag-login ka sa Gmail, tapos i-click mo yung gear icon sa top right. Next, piliin mo yung See All settings. Tapos punta ka sa Accounts and Import tab. Sa ilalim ng Check Mail from Other Accounts, i-click mo yung Add a Mail Account. Ilagay mo yung full email address mo, tapos click Next. Magpa-prompt si Gmail kung alin yung gagamitin mo. Link accounts as POP3 Fetcher or gamitin yung Import Mail option. Piliin mo yung POP3. Tapos ilagay mo yung username, full email address, at password mo. Kailangan mo ring ilagay yung server details. Usually, si Bluehost gumagamit ng mail.yourdomain.com para sa parehong incoming at outgoing servers. Para sa incoming mail via POP3, gamitin mo yung port 995 at i-check yung option na Always Use a Secure Connection SSL. Piliin mo rin kung iiwan mo ba yung copy ng messages sa server. Pag iniwan mo to, mananatili yung emails mo sa Bluehost servers at ma-access mo pa rin sila via webmail. Tapos click Add Account. Next, tatanungin ka na ni Gmail kung gusto mong mag-send ng mail gamit yung bagong address mo. Piliin mo yung Yes, tapos click Next Step. Ilagay mo yung name na gusto mong lumabas sa outgoing messages. Para sa SMTP server, ilagay mo ulit yung mail.yourdomain.com. Gamitin mo yung port 465 with SSL or port 587 with TLS kung walang SSL. Ilagay mo yung full email address mo as username at yung parehong password na ginawa mo kanina. Tapos click Add Account. Magsasend si Gmail ng confirmation email sa Bluehost email mo. I-check mo yung Bluehost webmail, kopyahin yung verification code at i-paste mo pabalik sa Gmail. Pagtapos niyan, ayan, pwede ka nang mag-send at mag-receive ng messages sa Gmail gamit yung custom domain mo. Option 3, IMAP or POP3 sa desktop clients. Para sa Outlook or Apple email, i-configure mo rin yung incoming at outgoing servers gamit yung parehong settings. IMAP server, imap.yourdomain.com or imap.secureserver.net. Depende sa Bluehost setup. Gamit ang port 993 with SSL. POP3 server, pop.yourdomain.com, port 995 with SSL. SMTP server, smtp.yourdomain.com, port 465 with SSL or 587 with TLS. Ilagay mo lang yung full email address mo bilang username, pati yung password kapag hiningi. Yung protocols na to ang nagde-determine kung paano sinasave yung emails mo. IMAP ang nagsisync ng messages across all devices mo, habang POP3 yung nagda-download ng emails at kadalasan tinatanggal sa server. Mas flexible si IMAP, lalo na kung chinecheck mo yung email mo sa maraming devices. Managing business email, forwarding at aliases. Inaalaw ka ni Bluehost na mag-setup ng forwarding. Ibig sabihin, yung emails na sinend sa isang address, automatic na mapupunta sa ibang address. Kunwari, may support at yourdomain.com at info@yourdomain.com ka. Pwede mong i-forward yung support papunta sa main inbox mo. Para gawin to, balik ka lang sa email manager at hanapin yung forwarders section. Ilagay mo yung source address at destination address. Pwede kang gumawa ng multiple forwarders kung kailangan. Iba naman yung aliases. Ito yung multiple email addresses na lahat napupunta sa isang mailbox. Walang sariling storage yung alias. Label lang siya basically. Useful to kung gusto mong mag-publish ng iba't ibang contact emails publicly, pero gusto mong i-manage lahat from one inbox. Security at spam protection. May built-in spam filtering at virus scanning si Bluehost sa server level. Pwede mong i-adjust yung sensitivity ng spam filter sa webmail or cPanel. Consider mo ring i-enable yung two-factor authentication sa Bluehost account mo for extra security. At syempre, gumamit ng strong at unique passwords para sa bawat email account.
at palitan sila regularly. Housekeeping tips. Paminsan-minsan, linisin mo rin yung inbox mo para smooth pa rin yung takbo ng mailbox. I-archive mo or i-delete yung mga emails na di mo na kailangan. At i-empty din yung spam at trash folders. Kung madalas kang makatanggap ng malalaking file attachments, mas okay na gumamit ng cloud storage links instead na diretsong email attachments. Mas nababawasan nito yung storage load ng email server mo at mas gumaganda pa yung deliverability. Differences in approach at kailangan mag-consider ng alternatives. May ibang nagre-recommend ng Google Workspace, dating G Suite, para sa professional email dahil mas advanced yung spam protection at solid yung integration niya sa Google Productivity apps. Good option to lalo na para sa mas malalaking teams or kung heavily reliant ka sa Google Tools. Ang kapalit lang may recurring cost siya per user. Pag direkta kang nag-setup ng email kay Bluehost, mas nakatipid ka at nasa isang place lang lahat. Kung simple lang yung email needs mo at ayaw mong mag-manage ng maraming services, sobrang solid choice yung built-in email ni Bluehost. Kung dumating yung time na ma-outgrow mo yung service or kailangan mo na ng features tulad ng shared calendars, advanced collaboration, or mas malaking storage, pwede ka namang lumipat sa Google Workspace anytime. So overall, yung paggawa ng business email gamit ang Bluehost ay simple yet cost-effective. Nakuha mo yung professional look at control ng custom domain nang hindi nakakailangan gumastos ng external providers. Mag-start ka lang sa pag-create ng mailbox mo sa Bluehost dashboard. Tapos piliin mo kung paano mo gustong i-access yung email, either via webmail or i-integrate sa favorite email client mo. I-configure mo ng maayos yung server settings para siguradong secure yung connection. At gamitin yung best practices tulad ng forwarding at spam filtering para mas efficient yung pag-manage ng inbox mo. Yung professional email, maliit na step lang siya pero malaking bagay pagdating sa credibility ng blog or business mo. And with Bluehost, kaya mo siyang i-set up in minutes at i-manage kasabay ng website mo. So kung gusto mo nang mag-start with Bluehost, andun yung link sa baba sa description. Affiliate link siya, meaning may maliit kaming commission pag ginamit mo. Pero walang extra cost sa'yo. Malaking tulong yung commissions na to para masuportahan yung channel at magpatuloy kaming makagawa ng free content kagaya nito. So kung gagamitin mo siya, thank you agad in advance. Sobrang na-appreciate namin yan. And kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng content tungkol sa paggawa ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders, usapang domain names at marami pang iba. So make sure na nakasubscribe ka. Other than that, maraming salamat sa panonood and takits tayo sa next video.